Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 261, ako, si Lin Feng, ay gustong mamatay. Ang tao ng pagpupulong ng Lin Clan ay nangyayari tulad ng bawat taon sa pagtatapos ng taon. Sa sandaling iyon, ang anak ni Lin Badao, si Lin Hong ay sinusuntok ang isa pang junior ng Lin Clan, ang kanyang kamao ay napapalibutan ng malakas na yelo. Kagad pagkatapos, narinig ng buong pulutong ang isang malakas na sigaw mula sa kalaban ni Lin Hong. Wow, ang lakas. Parang tatay, parang anak. Si Lin Hong ay napakalakas. Sa katunayan, ito ay isang serye ng mga tagumpay mula noong umalis si Lin Hai at ang kanyang anak na basura sa clan. Sa panahon ngayon, may dalawang anak ang pinuno ngaming angkan at pareho silang henyo. Si Lin Chen ay sikat sa pagiging henyo ngunit si Lin Hong ay isa ring talentadong henyo, siya ay kamangha-mangha. Maliban kay Lin Chen, walang sino man sa Lin Clan ang makakalaban sa kanya. Pareho silang kasing kapangyarihan ng mga matatanda ng angkan. Sabi ng isang matanda habang nakangiti. Ang kanyang malinaw at malakas na boses ay kumalat sa buong arena. Maririnig siya ng lahat ng napakalinaw. Kabilang sa mga nakarinig sa kanya ay si Lin Feng, na kalmadong naglalakad sa teritoryo ng Lin Clan. Hindi inisip ni Lin Feng na papunahin pa rin siya ng mga tao at ang kanyang ama para bigyang kasiyahan si Lin Badao. Hindi niya maiwasang mapangiti. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa taong nasa malayo at sinabi sa isang mapanuksong tono. Oh, ganoon ba? Hindi naman malakas ang boses niya pero narinig siya ng lahat. Ang mga tao ay natulala. Tumingon sila at agad, may nakita silang siluwet, isang binata, nakakagulat na pamilyar siya. Ang pamilyar na taong iyon ay tinawag na basura ng lahat ngunit sa taunang pagpupulong noong nakaraang taon, nagpakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Pagkatapos nito, nagpakita rin siya ng kamanghamanghang pagpapakita sa kompetisyon ng Yangzhou City. Nakita ng lahat kung gaano siya kalakas ngunit, siya ay pinatalsik sa Lin Clan. Noong panahong iyon, nagpa siya ang clan na piliin si Lin Chen sa halip na si Lin Feng. Naisip ng lahat na si Lin Chen ay mas malakas kaysa kay Lin Feng at may mas magandang talento na dapat paunlarin sa hinaharap. Naisip nila na ang angkan ay makakasama niya at, balang araw, siya ang magiging pinuno ng angkan. Siya yun. Si Lin Feng. Bumalik si Lin Feng. Bumalik siya sa Lin Clan. Maraming tao ang nagulat nang makita nila si Lin Feng. Iba ang itsura niya, parang mas gwapo at maislan. Mas mature din ang itsura ng gwapong binata na iyon kaysa kanina. Mukha siyang kalmado pero ang ekspresyon ng mukha niya ay napakatalim at malamig. Lin Feng. Pinaikit ni Lin ba daw ang kanyang mga mata. Ang binatang iyon, na pinatalsik niya sa angkan, ay nakakagulat na naglakas loob na bumalik. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Badao. Sa lahat ng lugar na mapupuntahan niya, bumalik siya sa Lin Clan, nililigawan niya si kamatayan. Sa entablado, hindi katulad ng kanyang ama ang reaksyon ni Lin Chen. Nagsimula siyang manginig ng marahas. Si Lin Feng iyon, hindi ka panipaniwala. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ang binata, na nakakatakot sa mga tao sa Imperial City, ay babalik sa Lin Clan. Hindi siya ligtas at umaasa siyang hindi na siya babalik. Si Lin Feng ay bumalik, at posibleng bumalik siya para bawiin ang nawalang karangalan niya at ng kanyang ama. Naglakas loob ka bang bumalik? Sabi ng ikasyam na elder nang makita niya si Lin Feng. May ice cold at evil smile siya sa gilid ng bibig niya. Pagkatapos ay sinabi niya, Lin Feng, ang iyong ama ay nagrebelde laban sa kagalang-galang na elder at pinatay ang mga miyembro ng angkan. Marami na siyang nagawang krimen. Tsaka pare-pareho lang kayo at walang respeto sa matatanda, mayabang at masungit. Na-expel ka na rin sa Lan. Bukod noong nakaraang taon, sinubukan mong patayin si Lan Feng ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas siya ng buhay. Ngayon, naglakas loob kang bumalik sa Yangzhou City at bumalik pa sa Lin Clan. Tapos ka na bang magsalita ng kalokohan? Sabi ni Lin Feng sa ikasyam na elder. Nakita niyang katawa-tawa siya, bumalik siya at gumagawa pa sila ng mas maraming krimen para akusahan siya, wala na siyang ganang makinig sa kanila. Nagsasalita ng kalokohan. Pinaikit ng ikasyam na matanda ang kanyang mga mata. Nakatitig siya kay Lin Feng na may malamig na tingin. Tinawag mo akong isang basura kanina, ngayon ang taunang pagpupulong ng Lin Clan. Maglakas loob ka bang hayaan ang iyong anak na pumunta rito at labanan ako? Sabi ni Lin Feng. Ang anak ng ikasyam na matanda ay halos kasing edad ni Lin Feng. Nang marinig niya si Lin Feng, nanatili siyang tahimik. Mas lalong nalamig ang mga mata niya. Bakit hindi ka na nagsasalita? Ang iyong anak ay isang basura at hindi nangangahas na lumaban, tama ba? Mas masahol pa siya sa isang basura. Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Saka siya nagsimulang maglakad ng mabagal patungo sa fighting stage. Pagkaraan ng maikling sandali, nagpakita siya sa harap ng buong pulutong at dahan-daang naglakad patungo sa fighting stage. Maraming juniors ng Lin Clan, nang makita nila si Lin Feng na dumaan, ang nagbukas ng daan para hayaan siyang dumaan patungo sa fighting stage. Pagkatapos noon, lumipat si Lin Feng sa fighting stage at tumingin sa paligid sa mga taong nakapalibot sa stage. Bakit wala kang sinasabi? Sabi muli ni Lin Feng sa ikasyam na elder. Malamig na ngumiti si Lin Badao at sinabi, Lin Feng, nakalimutan namin na ikaw ay junior din ng Lin Clan. Noong nakaraan, hindi ka namin pinatay, pinakawalan ka namin at ang nakakagulat, sa halip na magpasalamat sa pagpapakita ng awa sa iyo, naglakas loob kang bumalik sa Lin Clan. Hindi mo ako pinatay. Awa. Medyo nagulat si Lin Feng. Kailan ipinakita sa kanya ni Lin Badao ang awa na ito? Kailan niya siya pinakawalan? Pagdating ko, may narinig akong nagdila sa bote ni Lin Badao, walang hiya talaga siya. Pinapaligiran pa niya ang kanyang sarili ng parehong uri ng mga walang hiyang tao. Napakamatapang. Sigaw ng ikasyam na matanda sa sobrang lakas.
Naglabas din siya ng malamig na chi. Siguro mapangahas ako. Ilang sandali ang nakalipas, pinag-uusapan mo kung gaano kahusay at kahanga-hanga sina Lin Chen at Lin Hong, tunay silang mga henyo, tama ba? Siyempre, sila ang mga henyo ng aming angkan. Sagot ng ikasyam na matanda. Bueno, at ako ay isang piraso ng basura, tama ba? So alam mo na ang lugar mo, nanunoy ang sabi ng pangsyam na matanda. Dahil malinaw na iyon ang kaso, ako, ang basura, handa akong makipagpalitan ng mga payo sa mga henyo ng Lin Clan, Lin Hong, Lin Chen at sino mang iba pa na gustong umakyat sa entablado. Kung matatalo ako, patayin mo ako. Sabi ni Lin Fang sa malakas na boses. Kung nawala siya, mamamatay siya. Kay arrogant, kung gaano ka pangahas, pagkadakila. Ang mga tao ng Lin Clan ay nanatiling tahimik. Bukod kina Lin Chen at Lin Hong, sino ang handang makipaglaban kay Lin Fang? Isang taon bago, si Lin Fang ay napakalakas na. Gaano kaya siya katatag pagkatapos ng isang taon? Paano walang nagsasalita? Ako, si Lin Fang, gustong mamatay. Sabi ni Lin Fang habang tumatawa at nakatitig sa karamihan. Gusto niyang mamatay, gaano kabaliw ang tunog na iyon. Lahat ay natigilan, ngunit tulad ng dati, walang nang ahas sumagot. Lahat ng juniors ng clan ay namangha at lahat sila ay nakatingin kay Lin Chen at Lin Hong. Sila lang ang maaaring manalo laban kay Lin Fang. Ngunit, alam nila ang tungkol sa mga pagsasamantala ni Lin Fang sa Imperial City. Ang pakikipaglaban kay Lin Fang ay panliligaw sa kamatayan. Ako, Lin Fang, nakikiusap sa iyo na pumunta at patayin ako, ngunit walang darating. Anong load ng crap? Kayong lahat ay naglakas loob na magsalita ng mga nakakabaliw na salita at magpanggap na mas mahusay ka kaysa sa akin, nagsasalita ka tungkol sa mga henyo. Hinahangaan ko ang iyong kawalang hiyaan. Hindi ko alam na ang kawalang hiyaan mo ay umabot na sa hindi maarok na taas. Talagang pinagtatawanan ni Lin Fang ang Lin Clan at lalo itong nagiging halata. Naramdaman ng mga tao ng angkan ang pag-init ng kanilang mga pisngi. Si Lin Fang ay pinatalsik mula sa clan ngunit sa sandaling iyon, siya ay nasa yugto ng pakikipaglaban ng Lin Clan at humihiling sa mga tao na pumatay. Sa kanya, at nakakapagtaka, walang nang ahas na lumaban sa kanya, kabilang ang batang henyo na pag-asa ng angkan, si Lin Chen. Ikaw bastos na brat. Galit na sigaw ng ikasyam na. Katatapos lang niyang magsalita at si Lin Fang ay sumisigaw at nanunuya sa ikasyam na elder. Diba, sabi mo kanina, isa akong basura at mga henyo sila, pero ngayon, nasaan na sila? Nandito ako at gusto kong mamatay pero hindi sila naglalakas loob na lumaban. Kung payag ka, pwede ka ring bumaba, gusto ko na talagang mamatay. Nakakabaliw. Nakakaloka. Iniimbitahan ni Lin Fang ang ikasyam na elder na pumunta sa fighting stage para patayin din siya. May death wish talaga siya. Pinaikit ng ikasyam na elder ang kanyang mga mata at tumingin kina Lin Chen at Lin Hong. Agad siyang ngumiti ng malamig at sinabi. Si Lin Fang, Lin Chen at Lin Hong ay mga henyo ng Lin Clan. Isang kahihiyan para sa kanila na lumaban sa iyo ngunit dahil gusto mong mamatay, dapat kitang tulungan. Nang matapos siyang magsalita, ang ikasyam na elder ay tumalon sa entablado ng pakikipaglaban kaagad na lumapag sa harap ni Lin Fang. Napakamangha ng agility technique, ang ganda naman. Si Lin Fang ay nakakagulat na hinamon ng ikasyam na elder sa isang labanan, kung gaano kabaliw, talagang gusto niyang mamatay. Ang ikasyam na elder ay nakalusot sa ikalimang Ling Chi layer, tiyak na karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon bilang isang malakas na cultivator. Siya ay lubhang makapangyarihan. Si Lin Fang ay patay na. Ang mga tao ay may iba't ibang iniisip tungkol sa ikasyam na matanda nang makita siyang tumalon sa entablado ng pakikipaglaban. Kasabay nito, isang nakakabaliw na dami ng ice chi ang tumutok sa kanyang kamao at biglang dinomba ang kapaligiran na dumiretso patungo kay Lin Fang. Tila si Lin Fang ay magi freeze sa lugar. Si Lin Fang ay kalmadong nakatayo roon, nakatingin sa ikasyam na elder, na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Mamatay. Sigaw ng ikasyam na elder ngunit sa sandaling iyon, winagayway ni Lin Fang ang kanyang kamay at pinutol ang kapaligiran. Isang maliwanag at nagniningning na espada na si Chi ang kumislap sa hangin, kaagad pagkatapos, ang ikasyam na elder hindi na nagkaroon ng oras para sumigaw ng nakakakilabot bago napuno ng hangin ang kanyang dugo. Kaawa-awa lang siyang napaungol at bumagsak. Kalmado ang ekspresyon ng mukha niya, walang buhay ang katawan. Ang mga tao ay namangha at ang kanilang mga puso ay marahas na tumitibok. Nagulat sila, natulala. Namatay ba ang ikasyam na elder? Ang ikasyam na elder ay pinatay ni Lin Fang sa isang suntok. Ang mga tao ay natigilan at natakot. Nakita lang nila si Lin Fang na tumingin sa bangkay sa lupa at walang pakialam na sinabi. Isang basura. Tumakad muli si Lin Fang, tumingin siya sa mga tao na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Ako, Lin Fang, gustong mamatay. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 262, patayin si Lin Fang. Ako, Lin Fang, gustong mamatay. Ang kanyang galit na sigaw ay umaalingaw sa buong puso ng mga tao tulad ng mga alon ng tsunami, ang mga salitang. Gusto kong mamatay. Ay napakayabang. Siya ay pinatalsik mula sa angkan at sa sandaling ito. Mababa ang tingin niya sa lahat. Ang tinatawag ng lahat na basura ay sa sandaling ito, na nakatingin sa angkan at kinukutya sila na parang wala silang kahulugan. Ako, si Lin Fang, ang basurang pinaalis sa clan. Patuloy na nagbibiro si Lin Fang. Noong nakaraan, sa panahon ng kompetisyon ng Yangzhou City, nasabi rin niya ang mga bagay na parang nakakabaliw noong panahong iyon, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nagulat sa lahat. Noon, mas malakas na siya kaysa kay Lin Chen. Hindi siya kayang kalabanan ni Lin Chen. Bukod dito, sa mga araw na ito, kahit na si Lin Chen ay nakalusot sa ika-4 na layer ng Ling Chi.
Napatay ni Lin Fang ang ikasyam na elder na nasa ikalimang Ling Chi layer sa isang pag-atake. Gaano ba talaga siya katatag? Karibal kaya ni Lin Chen ang gayong halimaw. Si Lin Fang ang pinakanamumukuntanging disipulo ng Lin Clan, ngunit ang gayong henyo ay pinatalsik. Bakit walang nagsasalita? Sabi ni Lin Fang. Nakatingin lang sa kanya ang mga tao, lahat sila ay nanatiling tahimik. Hindi napigilan ni Lin Fang ang pangungot sa kanila. Bago ako dumating, hindi ba lahat kayo ay nambobola kay Lin Chen at Lin Ba daw? Hindi ba't pinupuna lang ninyo ang aking ama at ako upang matamo ang kanyang mabubuting biyaya? Ngayon, nakatayo ako sa harap mo, ngunit ang bawat tao rito ay biglang naging bingi at pipi. Kung ako ay isang basura, ikaw ay isang grupo ng walang kahihiyan, mababang buhay, walang kwentang cultivator. Ang boses ni Lin Fang ay tumatagos sa tahimik na kapaligiran. Pulang-pula ang mukha ng lahat. Nakatingin sila kay Lin Fang na may intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Pareho kayo ng tatay mo, mga taksil, na hindi gumagalang sa matatanda ng angkan. Pareho kayong maruruming hayop. Sa sandaling iyon, isang galit na boses ang naputol. Nagmula ito sa ikatlong tiyuhin ni Lin Fang, si Lin Haoran. Nang makita niya si Lin Fang, naalala niya ang kanyang anak, na napilayan ni Lin Fang at napuno ng selos, ngunit ang selos na ito ay mabilis na nauwi sa puot. Si Lin Fang ay natulala. Isang matalim na ekspresyon ang pumuno sa kanyang mga mata at pinandilatan niya si Lin Haoran. Isang taksil, ang kanyang ama at siya ay mga hayop. Hindi ka panipaniwala, posible na maabot ang napakataas na antas ng kawalang hiyaan. Malamig na sabi ni Lin Fang at saka dinagdag. Noon, hindi ka namin sinaktan ng aking ama, ngunit dahil gusto mo ang kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan, pinahiya mo ako at pinagbantaan ng aking ama. Nais mong palitan siya bilang pinuno ng angkan gamit ang mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Naisip mo na ba na kapatid mo siya? Pagkatapos noon, dahil lumikha ka ng pagkakataon na maabot ang iyong layunin, inatake at sinaktan ng kagalang-galang na matanda ang aking ama. Tapos pinaalis mo kami sa Lin Clan, walang hiya ka talaga. At saka, sa taunang kompetisyon ng Yangzhou City, sinimulan kong ipakita ang natatanging talento ngunit natatakot sa talento ko, kaya naman sinubukan mo akong patayin. Naisip mo ba ang aming mga relasyon sa dugo noong panahong iyon? Ngayon, tinatawag mo akong traidor. Bakit ganun? Inaatake mo ang sarili mong kapatid, ang pinuno ng iyong angkan at naglakas loob kang tumawag sa ibang tao bilang taksil. Pinili mong palitan ang tatay ko sa iba. Ako, si Lin Fang, ay walang kinalaman sa hamak na tulad mo, kahihiyan lang ang makukuha sa pakikisama sa iyo. Ako, si Lin Fang, ay bumalik. Lin Haoran, kapag pinapuna mamuli ang aking ama, papatayin kita. Nang sabihin ni Lin Fang ang mga salitang iyon, isang napakalaking dami ng espada na si Chi ang sumipol sa kapaligiran. Si Lin Fang ay parang isang makapangyarihang espada sa sandaling iyon. Siya ay walang hanggan matalas, nakasisilaw, brutal at agresibo. Nakakagulat na naglakas loob si Lin Fang na pagbabantaan ang kanyang ikatlong tiyuhin na nagbabantang papatayin siya. Iyon ay isang malaking kahihiyan para kay Lin Haoran na pananakot ni Lin Fang sa publiko ng ganoon. Malamig niyang sinabi. Ang tatay mo ay hayop, at ang anak ng hayop ay hayop, kaya pareho kayong maruruming hayop. Paano matatakot si Lin Haoran ng isang batang lalaki hanggang sa hindi siya maglakas loob na magsalita? Boom! Ang mga salita ni Lin Haoran ay umabot sa tenga ni Lin Fang. Isang invisible pressure ang biglang bumagsak sa balikat ng lahat. Umiikot si Lin Fang at tila naging isang espada, isang napakatalon na espada. Isang hindi kapani-paniwalang lakas ng espada ang bumalot sa buong kapaligiran. Hingal na hingal ang karamihan. Gaano kalakas? Tila minamaliit nila si Lin Fang. Mukhang mas malakas siya sa kanilang lahat. Ang invisible sword energy ay nakapalibot sa buong pulutong. Nakatitig silang lahat kay Lin Fang. Siya ay naging napakalakas. Tumibok ang puso ni Lin Haoran. Walang nakakaalam na ang enerhiya na ngayon ay umapi sa kanyang katawan ay masakit na matalas. Pinipigilan niya ang kanyang sarili, ngunit ang ekspresyon ng mukha niya ay nagbabago ng husto, ang kanyang puso ay tumibok. Dahil sa gulat, nanatili siyang nakatitig kay Lin Fang. Gaano kalakas? Masyadong malakas ang sword chi na iyon. Naisip ni Lin Haoran. Gaano kalakas si Lin Fang? Si Lin Haoran ay lubos na natakot at nagsisi sa sinabi niya kay Lin Fang. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ang invisible sword energy ay naging isang matalim na espada, si Lin Fang ay tumalon sa hangin, tila ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang espada, isang napakatalim at mapangwasak na espada. Natigilan ng mga tao, hanggang sa nakalimutan nilang subukang pigilan si Lin Fang. Kahit na nakita nila siyang paparating, hindi nila kayang makipagsapalaran na makahadlang sa kanya. Isang hindi kapani-paniwalang makinang at maningning na liwanag ang pumuno sa kapaligiran. Walang espada, tanging ang liwanag na ibinigay mula sa enerhiya ng espada. Nakaramdam ng pag-asa si Lin Haoran at unti-unting bumaba ang ekspresyon ng kanyang mukha at nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa isang butas na nabutas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang welga at natapos na ang kanyang buhay. Gaya ng dati, isang strike lang. Si Lin Fang ay bumalik sa kanyang orihinal na posisyon sa entablado, walang anumang bagay sa kanyang kamay, ngunit ang sword chi ay naroroon pa rin sa kapaligiran. Ang hindi kapani-paniwalang mapangahas na binata ay nalito sa lahat ng tao, nasaan ang kanyang espada. Siya ay napakahusay, ngunit siya ay pinatalsik sa angkan. Sa sandaling iyon, bumalik siya upang mabawi ang kanyang dignidad. Pinatay mo ang iyong pangatlong tiyuhin. Sabi ni Lin Ba daw habang nakatingin sa bangkay. Nakatingin siya kay Lin Fang sa malamig na paraan na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Pangatlong uncle. Sabi ni Lin Fang habang tumatawa at pagkatapos ay dinagdag.
Tin ba daw, kayo ni Lin Haoran, naging katulad na ba kayo ng mga tiyuhin ko? Si Lin ba daw ay natulala? Siya at si Lin Haoran ay talagang nagplano laban sa ama ni Lin Fang. Si Lin Fang ay hindi naging tulad ng isang pamangkin para sa kanila. Kahit kailan hindi mo ako tinuring na pamangkin mo, palagi mo akong tinuturing na basura at pinapahiya. Pinaalis mo ako sa klan at sinubukan mo pa akong patayin. Sa sandaling iyon, hindi mo akalain na ikaw ang aking tiyuhin, hindi ba? Ngayong pinatay ko na siya, ngayon mo lang naalala na tiyuhin ko siya. Tin ba daw, hindi mo ba iniisip na ikaw ay katawa-tawa? Mapanuksong sinabi ni Lin Fang at nagpatuloy. Bukod dito, hindi na ako miyembro ng Lin Clan, kung sino man ang manggahas na bastyusan ng aking ama, papatayin ko sila. Muli, hayagang pinagbantaan ni Lin Fang ang lahat, ang kanyang mga salita ay labis na malupit. Sa sandaling iyon, ang mga salita ni Lin Fang ay parang matalas na espada. Sa mga tao ng Lin Clan, marami ang nagsisisi na si Lin Fang ay pinatalsik sa kan. Kung siya ay nasa Lin Clan, siya ay magiging mas prestihiyoso kaysa kay Lin Chen. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang lahat. Nakakatakot na tahimik ang kapaligiran. Ang ekspresyon ni Lin Fang ay parang gusto niyang humagalpak sa tawa. Sinabi niya, ngayon, ang duwag na kapaligiran ay nakakahawa sa Lin Clan. Mayroon na lamang isang grupo ng maliliit na tao ang natitira na hindi alam kung paano gumawa ng anuman ngunit walang humpay na purihin si Lin Badaw, ang pinuno ng angkan. Wala sa inyo ang may anumang lakas ng karakter at ang angkan ay walang kinabukasan. Ito ay katawa-tawa at malungkot. Lin Badaw, ito ang resultang nalikha mula sa pagiging pinuno ng clan. Nang matapos magsalita si Lin Fang, lahat ay namangha. Napagtanto nila na ang sinabi ni Lin Fang ay totoo. Sa pagkakataong iyon, nakatayo siya sa fighting stage at walang makakalaban sa kanya, nanatiling tahimik ang lahat. Kung nandoon si Lin Hai, magiging mapagkukunan siya ng inspirasyon, kahit na hindi siya madalas magpakita ng sarili. Hindi siya katulad ni Lin Badaw. Ang mga tao ng Lin Clan, nang marinig nila ang pagpapatawa ni Lin Fang sa kanila, lahat ay napahiya. Lin Badaw, noong nakaraan, may nakalaban sa aming mag-ama na paalisan kami sa angkan. Ngayon, nagbabalik ako para bawiin ang ating dignidad at dangal sa yugto ng pakikipaglaban. Tin ba daw, maaari ka bang kumilos bilang isang tunay na lalaki kahit minsan sa iyong duwag na buhay at samahan ako sa yugto ng pakikipaglaban? Hinahamon ni Lin Fang si Lin ba daw? Si Lin ba daw ay mukhang hindi sigurado. Si Lin Fang, na pinatalsik niya, ay nakakagulat na hinamon siya. Gaano siya kalakas? Napatingin ang mga tao kay Lin ba daw? Dahan-daang tumayo si Lin ba daw, ngunit biglang narinig ni Lin Chen na sumigaw. Ama, huwag mo siyang labanan. Ang mga tao ay natigilan at tumingin kay Lin Chen. Nakita lang nila si Lin Chen na walang tigil na umiiling at pinipigilan ng kanyang ama. Gusto ni Lin Chen na pigilan ang kanyang ama sa pakikipaglaban kay Lin Fang. Nang dumating si Lin Fang, hinamon niya si Lin Chen. Hindi man lang naisip ni Lin Chen na makipaglaban kay Lin Fang, maaaring alam niya ang kanyang tunay na lakas. Alam ba ni Lin Chen kung nasaan si Lin Fang sa buong oras na ito? Alam din ba niya ang tunay niyang lakas? Taxi, sigaw ng isang boses na pumuno sa kapaligiran. Isang silweta ang dumadaloy sa hangin. Mukha siyang maharlika. Maraming tao ang natuwa nang makita ang silhouette. Ito ay ang kagalang-galang na elder, si Lin Rui. Noong nakaraan, sinaktan niya si Lin Hai at nagambag din sa pagpapatalsik ni Lin Fang at Lin Hai sa klan. Ngayon, ipinakita niyang muli ang kanyang sarili, tiyak na mamamatay si Lin Fang. Kagalang-galang na matanda, lahat ng miyembro ng Lin Clan ay bahagyang nakayuko sa harap ni Lin Rui, na bumababa mula sa langit. Ang kanyang boses ay malamig at sinabi niya. Ang anak ng Taksil ay bumalik. Lahat, magmadali at patayin siya. Kailangan mong patayin ang sinumang traidor na pumasok sa ating teritoryo. Lahat, kailangan nilang hulihin siya ng magkasama. Ang mga tao ay natulala. Gayunpaman, agad na tumango si Lin Badaw at nagsabi. Mga miyembro ng Lin Clan, makinig sa utos, patayin si Lin Fang. Nang matapos magsalita si Lin Badaw, maraming tao ang nagsimulang mag-atubili na maglakad patungo sa yugto ng labanan. Sinulyapan ni Lin Fang ang karamihan at isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Magkasama, lahat laban sa kanya. Kaya gusto nila ng hindi patas na laban, di ba? Sa Nalan Clan, hindi pa personal na lumaban si Lin Fang. Gamit ang kanyang autoridad, nakontrol niya ang lahat sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Gayunpaman, nagpunta siya sa Lin Clan para sa ibang dahilan, gusto niyang mabawi ang kanyang karangalan at dignidad. Sa pagkakataong ito, gusto niyang mabawi ang kanyang karangalan sa yugto ng pakikipaglaban, hindi ginagamit ang kanyang katayuan at autoridad. Ngunit sa ngayon, gustong salakayin siya ng Lin Clan, ang buong angkan laban sa kanya. Tumawa si Lin Fang, tumingin sa langit at sumigaw ng order. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 263. Opisyal, ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Ang mga miyembro ng Lin Clan ay natulala. Bigla silang nakarinig ng dumadagandong na ingay na pumuno sa kapaligiran, ngunit ito ay nagmumula sa bawat direksyon. Parang may lindol at nanginginig ang lupa. Boom, 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 boom. Napuno ng hindi kapanipaniwalang malalakas na boom ang kapaligiran. Tila babagsak na ang mga gusali dahil sa mga panginginig ng boses. May darating para atakihin ang Lin Clan. Sinisira nila ang mga barikada sa kanilang distrito. Nanginginig ang mga tao. Ang mga tunog ay papalapit sa bawat segundo. Ang mga ingay ay kumalat sa buong kapaligiran kasabay ng kabog ng tibok ng puso ng lahat. Ito ay parang may stampede ng libu-libong mga kabalyerya na sumisingil ng buong bilis, at papalapit mula sa apat na sulok ng distrito ng Lin Clan.
Agad nilang pinilit na pumasok sa distrito ng Lin Clan at tumakbo patungo sa karamihan. Kagalang-galang na elder. Ang mga tao ay tumingin sa paligid at tumingin sa Maringal na kagalang-galang na matanda. Nagpanik, sila. Tila isang napakabigat na chi ang bumagsak mula sa langit at dumapo sa kanila. Ito ay walang humpay at papalapit ng papalapit sa karamihan. Ang mga tao ay nasa sakit dahil ang chi na pumupuno sa kapaligiran ay napakatalon na maaari itong maputol. Pakiramdam nila ay nasusuffocate sila sa matinding pressure. Ang kagalang-galang na elder, si Lin Rui, ay nakasimangot. Nararamdaman din niya ang napakalakas na chi na gumagalaw patungo sa kanila. Bukod dito, masasabi niya na ang mga armored horse ay umaakyat patungo sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Paano dumating ang napakaraming kabalyerya sa Lin Clan? Tumingin ka dyan. Sigaw ng isang tao sa crowd. Napatingin ang mga tao sa hilaga ng lugar. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang mga pulang silhouette sa malayo. Mga pulang kabayo, pulang baluti, kung gaano dominanti at kahanga-hanga. Iyon ay isang buong hukbo ng GX Cavalry. Sila ay naninangil patungo sa kanila, ang mga puso ng mga tao ay karera. Ang mga tao ng Lin Clan ay natulala. Paano naging posible iyon? Bakit darating ang napakalakas na hukbo ng Armored Cavalry sa Lin Clan? Meron din dyan. Sigaw ng takot na karamihan. Nagkaroon din ng hukbo sa timog. At doon, ang GX Cavalry ay nagmumula sa silangan, mula sa kanluran, mula sa lahat ng dako. Napapaligiran ang lahat ng mga tropang GXC. Ito ay isang walang katapusang dagat ng pula. Ito ay isang kahanga-hanga at nakakatakot na tanawin. Ang puso ng mga tao ay marahas na nanginginig. Lahat sila ay naghihirap sa katahimikan. Tanging tunog lang ng kabalyeryang papalapit. Ang mga tao ay blanko lamang na nakatingin sa buong eksenang iyon. Nagkaroon pa nga ng ilang maikling sandali nang sila ay nagkaroon ng blackout dahil sa gulat. Iyon ay isang hukbo, isang napakalakas na hukbo. Ang hukbong iyon ay tila walang katapusan na parang milyon-milyon sila. Bukod dito, lahat sila ay may matalim na titig at pinakawalan ng malupit na malakas na chi. Ang hukbong iyon ay dapat na pininturahan ng pula mula sa dugo ng kanilang mga kaaway. Nang maramdaman ng karamihan ang napakalakas na chi, ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang pulang dugo na hukbo ang lumitaw sa Lin Clan sa kanilang taunang pagpupulong, at pinalibutan sila. Kung gusto ng hukbo na lipulin ng Lin Clan, magiging kasing dali ng pagpunas ng alikabok. Sino sila? Bakit dumating ang napakalakas na hukbo sa Lin Clan? Lahat ay lubos na namangha. Wala sa kanila ang nag-isip na maaaring magkaroon ng kaugnayan sa pagitan ng napakalakas na hukbo at ng binata na nakatayo sa entablado ng pakikipaglaban. Hindi sila naglakas loob na isipin ang gayong nakakatakot na pag-iisip, kahit na sa kanilang pinakamasamang bangungot. Kahit na si Lin Fang ay sumigaw lang ng order. Inalis na nila iyon sa kanilang isipan. May iba pa silang dapat alalahanin at ang karamihan ay nakatutok sa mga makapangyarihan hukbo. Napaligiran sila ng malakas at makapangyarihang hukbong iyon. Mayroong ilang mga kabayo na umaalis mula sa karamihan, malamang na sila ay mga matataas na tauhan sa hukbo. Ang mga miyembro ng Lin Clan ay lahat ay kumikilos sa isang tabi, hindi nangangahas na hadlangan ang kanilang landas. Nakapaligid sila sa entablado ng labanan, ngunit lahat sila ay nagtipon, nakaharap kay Lin Fang. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at ang matataas na tauhan ay lumipat patungo kay Lin Fang. Yung tanga, pagod na ba siyang mabuhay? Ang karamihan ay nagmumura kay Lin Fang sa kanilang mga puso. Nakakagulat na nakatayo pa rin siya sa stage. Umaasa na lang sila na hindi niya sila idamay. Sa sandaling iyon, huminto ang mga kabalyero sa gilid ng entablado ng pakikipaglaban at sinulyapan ang karamihan. Agad namang tumibok ang puso ng lahat. Napakatalam at malamig na mga ekspresyon ng mukha ng mga taong ito. Lahat sila ay napakalakas na magsasaka. Ang pinakamahina sa hukbo ay nasa parehong antas ng isang elder ng Lin Clan. Mas malakas pa ang mga kinauukulan. Si Lin Rui ay napakalakas din. Sa gitna ng hukbo, mayroong hindi bababa sa 3 tao na may katulad na kapangyarihan o bahagyang mas mahina kaysa sa kanya. Bukod dito, kung may labanan, mayroong isang tao sa hukbo na maaaring pumatay kay Lin Rui ng mag-isa. Ang mga tropang GXC ay naglalabas ng kanilang makapangyarihang chi. Ang mga taong ito ay ipinanganak mula sa mga labanan at madalas na naliligo sa dugo ng kanilang mga kaaway. Sila ay nakikipaglaban sa mga Diyos, sila ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong hukbo. Mayroon silang hindi kapanipaniwalang karanasan sa pakikipaglaban at sila ay isang hakbang sa itaas ng mga normal na cultivator. Pumunta ka sa aking Lin Clan ngayon, gayunpaman hindi ko alam kung ano ang magagawa namin para sa iyo, ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ka sa anumang paraan na posible. Tumingin si Lin Rui sa hukbo at nagsalita ng may napakagalang na tono. Pinagtibay niya ang diskarte ng diplomasya. Kung magagalit siya sa kanila, maaari nilang lipulin ang buong angkan. Mas mabuting manatili siyang humble. Sa sandaling iyon, nakayuko pa nga siya sa sobrang galang. Nakayuko siya katulad ng pagyuko ng mga tao sa Lin Clan sa kanya dati. Para siyang ibang tao kapag nakikitungo sa napakalakas na hukbo. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng mga kawal, ni hindi man lang siya pinansin ng mga ito. Kaagad pagkatapos, tumalon sila pababa mula sa kanilang mga kabayo, inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga dibdib at yumuko habang sumisigaw ng sabay-sabay. Opisyal! Opisyal! Nasaan ang opisyal? Ang mga tao ay natulala. Tumingon sila sa kanilang paligid na parang baliw at naghahanap ng isang taong mukhang opisyal ng malalakas na tropang ito. Baka may darating pang mas malakas. Kumalat sa hangin ang ilang maliliit na tunog. Mayroong libu-libong sundalo dito. Bukod dito, ang ikinagulat ng mga tao ay ang ilan sa kanila ay nakaluhod sa lupa. Opisyal,
Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang nagmula sa libu-libong tao na sabay na sumisigaw at ang lupa ay yumanig mula sa buong hukbo na nakaluhod. Ang buong hukbo ay nakaluhod at nagpupugay. Iyon ay isang kamanghamanghang pangitain. Sa Zuyu, kailangan lang lumuhod ang mga tao sa harap ng Imperial Family para magbigay galang. Sa harap ng iba, sapat na ang isang simpleng busog. Ngunit ang mga tropa ay nakaluhod bilang tanda ng debosyon at paggalang sa kanilang opisyal. Inialay nila ang kanilang buhay sa kanilang opisyal, ito ang kanilang paraan ng paggalang sa kanilang opisyal. Sa sandaling iyon, ang buong hukbo ay nakaluhod na nakaharap sa parehong direksyon, ang yugto ng labanan. Ang 10,000 mga sundalo ng CXC ay nakalang kanilang mga utak ay nag-iisip sa hindi kapani-paniwalang bilis, ngunit ang kanilang mga puso ay kumikilos ng mas mabilis kaysa sa kanilang mga isip. Nakapagtataka, ang mga sundalong ito ay sumasaludo sa kanilang opisyal sa pamamagitan ng pagluhod. Ang mga tao ay tumitingin sa paligid ngunit wala silang makitang sinuman na mukhang isang hardened officer. Sa wakas, tumingin sila sa direksyon kung saan nakaharap ang mga sundalo, lahat sila ay nakaharap sa fighting stage. Lahat ay kumukurap na parang hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Imposible. Talagang imposible. Ang daming nakatingin sa wakas sa binata na nakatayo sa fighting stage. Kahit nahulaan na nila, walang nang ahas na tanggapin ang katotohanan, ayaw nila. Humihip ang banayad na simoy ng hangin na nagpasimulang lumipad ang robe ni Lin Fang. Pagkatapos ay bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, "Lahat, tumayo. Roger, opisyal." Sabay-sabay na sabi ng lahat ng kawal at lahat sila ay bumangon sa perpektong pagkakasabay. Pakiramdam ng mga tao sa karamihan, parang may itinutusok na punyal sa dibdib, nanginginig na parang babagsak na sila. Lin Fang, ito ay Lin Fang, nakakagulat, ito ay talagang Lin Fang. Natigilan ang karamihan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang isa na nakaluhod at sumasaludo ng lahat ng tropa ay nakakagulat na ang tanging taong nakatayo sa entablado ng pakikipaglaban, si Lin Fang. Iyon ang binata na dati nilang tinatawag na basura at pinaalis sa Lin Clan. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nangyayari. Napaungol si Lin Rui, kumukulo ang kanyang dugo, halos umubos siya ng isang subo ng dugo. Panay ang titig niya kay Lin Fang. Opisyal, paano posible ang ganoong bagay? Naisip ni Lin Rui na namangha. Hindi rin makapaniwala si Lin Badaw. Ang opisyal na nakakagulat ay si Lin Fang. Bigla nilang napagtanto kung ano ang nangyayari at kung ano ang mangyayari. Dumating si Lin Fang sa Lin Clan upang mabawi ang kanyang karangalan, ngunit hindi siya dumating ng mag-isa. Ubo-ubo. Si Lin Badaw ay umuubo ng dugo. Namutla siya ng nakakamatay. Tapos na sila, ito na ang katapusan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 264, panghihinayang at hinanakit. Magkasama, pumunta sa yugto ng pakikipaglaban at patayin ako, ano pa ang hinihintay mo? Nakatingin si Lin Fang sa mga tao habang malamig ang tunog at hiwalay. Ang mga tao ng Lin Clan ay nanginginig. Maglakas loob Bas Ayla. Ang gayong malakas na hukbo ay nangangailangan lamang ng ilang segundo upang lipulin ang Lin Clan at patayin ang lahat ng miyembro nito. Maglalakas loob pa ba silang salakayin si Lin Fang ng magkasama? Kagalang-galang na elder, ikaw ay napakamaharlika, orihinal, ikaw ang nag-utos sa kanila na salakayin ako sa isang grupo, ngayon ay nakatayo ka doon at walang ginagawa, ano ang ibig sabihin nito? Si Lin Fang ay nakangiti ng nanunuya. Naging matigas ang mukha ng kagalang-galang na matanda. Nanginginig ang labi niya pero ayaw lumabas ng mga salita. Sa sandaling iyon, ang buhay ng lahat ay nasa mga kamay ni Lin Fang. Kagalang-galang na elder, napakalakas mo. Inatake mo ang aking ama mula sa likuran at nasugatan siya sa isang pag-atake. Pinatalsik mo rin ang aking ama at ako mula sa Lin Clan, kung gaano ka dominado, gaano ka hanga. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong ipakita muli ang iyong walang talo na kapangyarihan sa lahat. Nang makita ni Lin Fang na nanatiling tahimik si Lin Rui, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Noong nakaraan, ang kanyang ama ay nagpakita ng kahangahangang kapangyarihan at lakas, walang nang ahas na labanan siya hanggang sa kahit na ang kagalang-galang na elder na si Lin Rui ay kailangang personal na magpakita upang saktan si Lin Hai. Pagkatapos noon, pinaalis na niya sila sa clan. Paano makakalimutan ni Lin Fang si Lin Rui? Pinaalis mo kami ng tatay ko sa clan. Nang marinig ng mga tao ang mga salitang iyon, lahat sila ay tila naguguluhan. Sa katunayan, ang opisyal, na kumokontrol sa gayong nakakatakot na hukbo ay kabilang sa kanilang angkan, ngunit siya ay pinatalsik. Si Lin Fang, habang umaasa sa sarili niyang lakas, ay naging napakalakas. Madali niyang napatay ang ikasyam na elder at si Lin Haoran. Bukod dito, naging opisyal din siya ng hukbong CXC. Siya ay ginagalang ng libu-libong tao. Kahit na hindi binanggit ang maliit na Lin Clan, sa sandaling iyon, magagawa pa ni Lin Fang na lipulin ang buong lungsod ng Yangzhou. Ngunit ang napakagandang henyo ay pinatalsik mula sa Lin Clan. Napilitan siyang umalis. Anong klaseng biro iyon? Gayunpaman, iyon ang mapait na katotohanan at tiyak na ikinalungkot ng marami sa mga miyembro ng clan. Ang gayong mga henyo ay lumitaw minsan bawat libong taon. Ngunit, pinalayas nila siya at naging sanhi ng pagkapuot sa kanya sa angkan. Kung nasa clan si Lin Fang, gaano kaya kaprestihiyoso ang clan natin? Maraming tao ang nagsisikap na isipin kung ano ang maaaring mangyari kung si Lin Fang ay hindi pinatalsik mula sa Lin Clan. Sa kasalukuyang kapangyarihan ni Lin Fang, nagawa niyang makuha ang Yangzhou City, kaya kung si Lin Fang ay nasa kanilang clan pa, nangangahulugan ito na ang buong lungsod ng Yangzhou ay kabilang sa Lin Clan. Ang pangarap nila ay maabyutan ng Nalan Clan bilang pinakamataas na angkan sa lungsod, ngunit ang gawain na matupad ang pangarap na iyon ay itinalaga kay Lin Chen.
Maaaring pag-aari ng Lin Clan ang buong lungsod ng Yangzhou, kumpara sa kanilang pangarap, ito ay isang mas malaking tagumpay. Gayunpaman, dahil sa isang maling desisyon, napunta sila sa maling landas. Si Lin Rui ay nakatingin kay Lin Feng ngunit nanatiling tahimik. Pinatalsik niya si Lin Feng sa clan, bulag ba siya? Dahil hindi ka naman nagsasalita, tutulungan kita. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, ang una ay sinubukan mong pumunta sa yugto ng pakikipaglaban ng magkasama at makita ang resulta. Ang pangalawang pagpipilian ay ikaw at ako ang labanan, kung manalo ka, agad kong aalisin ang hukbo sa Lin Clan. Nang makita ni Lin Feng na si Lin Rui ay nanatiling hindi nagsasalita, nag-alok si Lin Feng ng isang pagpipilian na ikinamangha ng karamihan. Hindi nila akalain na bibigyan ni Lin Feng ng ganoong pagpipilian si Lin Ro. Nagkaroon ng pagkakataon si Lin Rui na talunin si Lin Feng at paalisin siya sa hukbo. Si Lin Rui ay ang kagalang-galang na elder ng Lin Clan, siya ay napakalakas at isang hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa Zuan Chi layer. Ang bawat pag-atake niya ay napakalakas. At saka, ilang taon na si Lin Feng. Kahit na siya ay isang henyo, paano niya lalabanan si Lin Rui? Si Lin Feng ay napakabata at mapagmataas. Tumanggi siyang umatras dahil siya ay isang henyo. Kinokontrol na niya ang isang buong hukbo, kaya kumpiyansa siyang kumilos. Naisip ng mga miyembro ng clan. Sa kanilang mga mata, si Lin Feng ay isang henyo, ngunit hindi niya magagawang talunin si Lin Rui. Si Lin Rui ay mga 80 taong gulang, paano niya hahayaan na talunin siya ng isang batang lalaki? Lin Feng, nagbibiro ka ba? Hindi pa nagsasalita si Lin Rui at naputol na si Lin Ba daw. Nakaharap nila ang isang hindi kapani-paniwalang hukbo kaya wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na mag-isip tungkol sa pakikipaglaban. Kung gusto ni Lin Feng mamatay sila, mamamatay sila. Isang bagay lang ang inaasahan ni Lin Ba daw, na aalisin ni Lin Feng ang hukbo. Dahan-dahang lumingon si Lin Feng at tumingin kay Lin Ba daw. Tumiti si Lin Feng na para bang muli niya silang kukutsain. Ikinalulungkot ko Lin Ba daw, kasama sa aking mga tuntunin ng isang detalye, kahit na manalo ako o kung manalo si Lin Rui, ikaw, Lin Ba daw, ay mamamatay dito. Ang boses ni Lin Feng ay hindi malakas, ngunit si Lin Ba daw ay namangha. Parang nanlamig ang kanyang puso. Lumalabas ang malamig na chi sa kanyang katawan. Kahit na sino ang nanalo sa labanan, si Lin Ba daw ay mamamatay. Siyempre, bibigyan kita ng pagkakataon, kung mapapatay mo ang kagalang-galang na matanda, makakalimutan ko ang ating nakaraan. Sabi ni Lin Feng habang tumatawa. Si Lin Ba daw ay namangha. Agad niyang sinulyapan si Lin Rui. Imposible. Ako, si Lin Ba daw, ay hindi ganoong uri ng tao. Si Lin Rui ang aking nakatatanda, hinding-hindi ko siya sasalakayin. Sabi ni Lin Ba daw na may tono ng moralidad at katarungan. Ang kanyang debosyon sa katwiran ay nagbigay inspirasyon sa pagpipitagan. Ang lahat ng mga tao ng Lin Clan ay bahagyang tumanggo bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, isang pag-atake ang pumapasok sa kapaligiran. Ang kamay ni Lin Ba daw ay napapalibutan ng malamig na kumikislap na liwanag. Isang dagger ang nagmamadali patungo sa likod ni Lin Rui ng buong bilis. Isa itong cold-blooded surprise attack na naglalayong patayin si Lin Rui. Ang mga tao ay natulala. Sariwa pa sa kanilang isipan ang mga salita ni Lin Ba daw, ngunit naglulunsad na siya ng palihim na pag-atake, napatunayan niya ang sarili niyang pagkukunwari. Upang mailigtas ang kanyang sariling buhay, handa si Lin Ba daw na ipakita ang kanyang walang hiyang kalikasan. How dare you? Sigaw ni Lin Rui. Sa sandaling halos umabot na sa Lin Rui ang punyal ni Lin Ba daw, naglabas si Lin Rui ng napakalamig na enerhiya ng yelo pati na rin ang kanyang espiritu. Sa isang iglap, ang punyal at kamay ni Lin Ba daw ay nagyelo. Ang kagalang-galang na matatandang galit na sigaw ay kumalat sa kapaligiran. Ang palad ni Lin Rui ay umabot sa dibdib ni Lin Ba daw, kaagad pagkatapos, siya ay natatakpan ng isang layer ng yelo, na para bang siya ay malapit ng mamuklod sa loob ng yelo. Matandang tanga, si Lin Feng ay malamig na nakangiti. Si Lin Ba daw ay umatake, ngunit si Lin Rui ay gumanti sa parehong oras. Siya ay nagpoprotekta kay Lin Ba daw sa buong panahon na ito. Sa landas ng paglilinang, napakaraming tao na, para sa kanilang buhay, ay handang isakripisyo ang mga tao sa kanilang paligid. Nabuhay si Lin Rui ng halos 80 taon, paano siya maniniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ni Lin Ba daw? Lin Ba daw, palagi akong naging mabuti sa iyo at naglakasloob kang subukan at atakihin ako ng biglaan. Huwag mong sisihin ang pagiging masungit mo ngayon. Sabi ni Lin Rui na may intensyong pumatay sa kanyang boses. Ang piercingly cold energy na lumalabas sa kanyang katawan ay lalong tumitindi. Hindi, ama. Lin Rui, huwag kang manggahas. Sa pagkakataong iyon, galit na galit ang dalawang tao. Si Lin Chen iyon at ang kanyang kapatid. Pareho nilang itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Rui. Screw off. Itinaas ni Lin Rui ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang ice energy. Paano niya pa rin pinapahalagahan si Lin Chen sa sandaling iyon? Ang tanging inaalala niya ay ang kanyang sariling buhay. Mamatay. Masamang sigaw ni Lin Rui. Ang kanyang enerhiyang yelo ay nakondense sa lahat ng kanyang mga pag-atake. Si Lin Ba daw ay nanginginig, ang kanyang katawan ay nanginginig ng 2 beses. Sa isang iglap, sumambulat ang condensed ice energy at siya ay na-freeze hanggang sa mamatay. Si Lin Ba daw, dahil gusto niya maging pinuno ng Lin Clan ay walang prinsipyong gumamit ng hindi etikal na pamamaraan at nagplano laban sa mga miyembro ng kanyang sariling pamilya. Sa huli, trahedya ang resulta. Ama. Sigaw ng 2 boses. Walang ekspresyon si Lin Rui. Dahan-dahan siyang lumingon, ang lamig ng tingin niya. Talaga bang isang pamilya ang Lin Clan? Paano nila napatay ang isa't isa ng ganoon kadali at walang awa?
Gustong patayin ni Lin Ba daw si Lin Rui ngunit pinatay siya ni Lin Rui. Ang lahat ng mga taong ito ay nagpapakita na ngayon ng kanilang tunay na kulay at kung gaano sila kataksil. Tumingin si Lin Rui kay Lin Fang at tumalon papunta sa fighting stage. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Fang, patay na si Lin Ba daw. Pinatay ko siya para sa'yo. At saka, Lin Fang, isa kang namumukunting henyo, inaamin kong bulag ako. Ngayon, laban tayo. Kung matalo ako, tatanggapin ko ang aking kamatayan. Ang mga salita ni Lin Rui ay nagbibigay inspirasyon at puno ng matayog at matuwid na aura, ngunit tila walang pakialam si Lin Fang. Anong matandang tanga? Ang pagsasabi ng mga magagandang bagay upang subukan at pukawin ang ilang habag sa puso ni Lin Fang, nabuhay siya ng napakaraming taon at sanay sa pakana. Malamig ang dugo niyang pinatay si Lin Ba daw nang walang kaunting pag-aalinlangan. Hindi na kailangang magsabi ng mga mabulaklak na salita, huwag kang mag-alala, pag nanalo ka, aalisin ko ang aking hukbo, kung ikaw ay matalo, hindi mo tinatanggap ang kamatayan, ikaw ay magmamakaawa para dito. Parang kalmado si Lin Fang. Pagkatapos ay dinagdag niya, sige, magsimula tayo. Aatake ako, mag-ingat ka, sabi ni Lin Rui habang tumatango. Ang kanyang espiritu ng yelo ay sumalakay sa kapaligiran na may malakas na enerhiya. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa buto. Lumakad siya pasulong at sumugod si Ice Chi patungo kay Lin Fang. Umiling si Lin Fang. Nag-aaway sila, hindi kailangang maging magalang si Lin Rui sa kanya. Iginalaw ni Lin Fang ang kanyang kanang paa pasulong at itinaas ang kanyang braso na may mabangis na enerhiya ng espada. Sa sandaling ito, nang ang lakas ng espada ay malapit nang maabot ang katawan ni Lin Rui, hiniwa ni Lin Fang ang kanyang kamay pababa. Isang bayani sa dapit hapon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang ningning ay unti-unting kumukupas. Nang makita ni Lin Rui ang kamay ni Lin Fang, pakiramdam niya ay nakakakita siya ng isang ilusyon. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng lumubog ang araw. Sword of the Setting Sun. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang kamay bilang espada. Naputol ang kanyang kamay sa kapaligiran, nagspray ang dugo sa hangin at ang braso ni Lin Rui ay pinalipad sa himpapawid. Sapat na ang isang hampas para maalis ang isa sa mga braso ni Lin Rui. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 265, ang kakilakilabot na pagkawala. Nang makita ng karamihan ang brasong iyon na lumilipad sa hangin, muli silang namangha. Ang pag-ataking iyon ay hindi nagpakalat ng maningning na liwanag, hindi man lang sila nakakita ng espada. Ang espada ni Lin Fang ay ang kanyang kamay. Ang kanyang buong katawan ay isang espada. Isa itong tibak na walang ningning at ningning. Sa maikling panahon, nakakagulat na si Lin Fang ay naging napakalakas. Kahit na ang kagalang-galang na matanda ay hindi na siya kayang karibal. Hindi man lang niya nakayanan ng isang atake. Si Lin Rui ay may lakas ng ikasyam na layer ng Ling Chi, kailangan lang niya ng isang hakbang upang maabot ang Zuan Chi layer. Ngunit ano ang antas ni Lin Fang? Si Lin Fang ay 17 taong gulang lamang at bata pa tulad ng marami sa mga junior ng Lin Clan, ngunit ang mga tao ng Lin Clan ay laging umaasa sa kanilang mga magulang at sa angkan. Si Lin Fang ay ganap na naiiba sa iba dahil siya ay napakalakas na at kontrolado na ang isang hukbo. Malaking pagkakaiba iyon at hindi na siya maabyutan ng mga kabataan ng Lin Clan. Ang binatang iyon na natiwalag sa Lin Clan ay nasa itaas na ng kanilang buong angkan at pinadapa sila sa harap niya. Sumigaw si Lin Rui nang nakakatakot. Itinaas niya ang kanyang natitirang braso at pinakawalan ng lahat ng Ice Chi na kaya niya, walang pag-aalinlangan at inilagay ang lahat sa kanyang pag-atake. Ngunit gumalaw muli si Lin Fang, siya ay mabilis at maliksi. Para siyang gumalaw sa pagsasanib ng lupa, mukha siyang misteryoso. Agad na kumislap ang isang liwanag, bahagyang dumampi ang kamay ni Lin Rui sa balikat ni Lin Fang at nagsimulang lumitaw ang yelo, ngunit pagkatapos ay bahagyang ginalaw ni Lin Fang ang kanyang kamay at napuno ng liwanag ng espada ang kapaligiran. Slash! Ang kamay ni Lin Fang ay naglazles na parang bulalakaw, nagspray ang dugo at napuno ang hangin. Naputol lang ang kabilang braso ni Lin Rui. Pinutol ito ni Lin Fang na kasing dali ng unang braso. Si Lin Fang ay mas malakas kaysa kay Lin Rui. Si Lin Fang ay sumugod kay Lin Rui at sa sandaling iyon, siya ay nasa likod ni Lin Rui. Ang kamay ni Lin Fang ay tumusok sa kanyang likod at mukha siyang kalmado at payapa. Isang sigaw ng paghihirap ang kumalat sa hangin. May impresyon si Lin Rui na ang mundo sa paligid niya ay nag-vibrate. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan. Ang dugo ay hindi tumigil sa pag-agos sa lupa, ngunit ang puso ni Lin Rui ay nakaramdam ng mas masakit kaysa sa kanyang mga braso na naputol. Kung hindi siya pinatay ni Lin Fang, napilayan niya ang kanyang cultivation. Kagalang-galang na elder, noong nakaraan, napakalakas mo at kontrolado mo ang lahat. Maaari mong gawin ang anumang nais mo. Pinaalis mo kami ng tatay ko sa clan, pumili ka ng bagong clan head, inatake at sinaktan mo ang tatay ko. Ngayon, bumalik ako at mas malakas ako kaysa sa iyo, sa makatuwid, kontrolado ko na ngayon ang lahat. Magagawa ko na gayon ang gusto ko. Kung gusto kong putulin ang mga braso mo, kaya ko, kung gusto kitang patayin, kayo. Ang boses ni Lin Fang ay nagmumula sa likuran ni Lin Rui, ang mga salitang ito ay ang malupit na katotohanan. Ang lakas ay ang pinakamahalagang bagay sa mundong iyon. Kung ang isa ay malakas, ang isa ay may kapangyarihan sa mga mahihinang tao at kaya niyang gawin ang gusto nila. Dati si Lin Rui ang may kalamangan, nasugatan niya ang ama ni Lin Fang at pinatalsik siya. Ngayon, si Lin Fang ay mas malakas kaysa sa kanya at madaling naputol ang kanyang mga braso, sino ang makakagawa ng kahit ano laban doon? Kung gusto niyang pilayin ang kultibasyon ng sinuman, magagawa niya. Kung gusto niyang pumatay ng sinuman, magagawa niya. Dumudugo ang puso ni Lin Rui. Sa sandaling iyon, puno ng kamandag ang kanyang puso ngunit mahigpit na nakatikom ang kanyang bibig.
Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng anuman kay Lin Fang. Tama si Lin Fang, sa mundong iyon, kayang kontrolin ng malakas ang lahat. Kung gusto ni Lin Rui na manatiling buhay, kailangan niyang itikom ang kanyang bibig, kahit na kinasusuklaman niya si Lin Fang. Mas mabuti pa rin ang maging lumpo kaysa mamatay. Si Lin Rui ay matanda na at mahal ang buhay, ayaw niyang mamatay. Lin Rui, ngayon, kawan kita at hindi kita papatayin. Half-dead ka na ngayon. Pinutol ko ang mga braso mo dahil sa ginawa mo noon. Ngayon kailangan mong mawala sa paningin ko. Kung, balang araw, may posibilidad kang makaganti, lumapit ka sa akin. Sabi ni Lin Fang na malamig at nakahiwalay. Ano man ang kanyang katayuan, sa mundong iyon, ang mahalaga ay lakas. Nanginginig si Lin Rui. Tumingon siya at tumingin kay Lin Fang. Maya-maya ay nagsimula na siyang maglakad at dahan-dahang umalis. Siya ay nagmumukhang malungkot at nag-iisa, iyon ang kabayarang kailangan niyang bayaran para sa isang malaking pagkakamali sa nakaraan. Pagkaalis ni Lin Rui, tumingin si Lin Fang sa malayo at pagkatapos ay tumingin sa dakilang elder at pangatlong elder. Sinabi niya, na tila malamig at walang pakialam. Dakilang elder, ikatlong elder, maaari ninyong lampoy ng inyong sariling paglilinang. Huwag mo akong gawing personal, kung hindi, may dagdag na bayad na 2 armas. Kalmado at matahimik si Lin Fang habang ang 2 elder ay namumutla. Dapat ay inaasahan ng Ayla ito, naghihiganti si Lin Fang para sa lahat ng masamang bagay na ginawa nila sa kanya noong nakaraan. Noon, patuloy nilang pinapahiya si Lin Fang, pinilit siyang umalis, ang 2 taong ito ay naging kasabwat ni Lin Badao, kaya naman gusto ni Lin Fang na lampoyin ang sarili nilang paglilinang. Nang makita ng dakilang elder ang walang sandata na silweta sa di kalayuan, bigla siyang humagalpak sa isang nakakabaliw na tawa. Kaagad pagkatapos, ginalaw niya ang kanyang kamay at binomba ang kanyang sariling paglilinang. Napaungol siya at umagos ang dugo sa bibig niya. Napilayan niya ang kanyang sariling paglilinang. Ang pangatlong matanda ay nanginginig, dahan-dahan at nag-aalangan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit hindi umaatake. Third elder, kung ayaw mong mamatay, pilayin mo agad ang sarili mong cultivation. Sabi ng dakilang elder na parang tensyonado. Ang pangatlong matanda ay lalong nanginginig, sinulyapan niya ang dakilang matanda at napilayan din ang sariling paglilinang. Ang pinuno ng angkan, si Lin Badao, ay namatay, ang ikatlong tiyuhin na si Lin Haoran ay namatay, ang ikasyam na elder ay namatay, ang kagalang-galang na elder ay wala ng mga armas, ang dakilang elder at ikatlong elder ay napilayan ang kanilang sariling paglilinang. Bumalik si Lin Fang at nagpakalat ng lagim sa puso ng mga tao. Si Lin Fang ay nakatayo sa entablado ng pakikipaglaban at nakatingin sa karamihan, tila walang malasakit, sinabi niya. Lahat ng iba, hindi ko kayo hahawakan, kahit nagalit kayo sa akin, iyon ay, syempre, kung kayo ay kumilos ng maayos. Syempre, kung gusto mong makaganti, pwede mo rin akong puntahan. Ang pinakamagandang bagay ay pag-isipan mong mabuti ang iyong kinabukasan. Nang matapos magsalita si Lin Fang, tumalikod siya at bumaba mula sa entablado, itinaas niya ang kanyang kamay, sa isang iglap, umakyat ang napakaraming tropa sa kanilang mga kabayo. Sila ay isang perpektong sinanay na elite na hukbo. Si Lin Fang at ang tropa ay magkasamang gumagawa ng kasayan. Tumalon din si Lin Fang sa kanyang kabayo na dinala, mukha siyang dominanti. Tere na, sabi ni Lin Fang na parang walang pakialam. Sa sandaling iyon, isang boses ang kumalat sa kapaligiran. Teka, teka. Nang marinig ni Lin Fang ang boses na iyon, huminto siya ngunit hindi lumingon. Hinintay na lang niyang magsalita ang kausap. Lin Fang, iisipin mo bang bumalik sa Lin Clan? Sabi ng isang walang pag-asa na boses na nagpang-inag sa iba at tumingin kay Lin Fang. Sa katunayan, babalik pa kaya si Lin Fang sa Lin Clan? Kung tatanggapin ni Lin Fang na bumalik sa Lin Clan, hindi lang ito magbibigay sa kanya ng wala kundi magbibigay ito ng hindi kapanipaniwalang prestihiyo sa Lin Clan. Gagawin silang maging isa sa mga pinaka-prestihiyosong angkan sa buong rehiyon. Ang walang pag-asa na boses na iyon ay umaalingaw sa puso ng mga tao ngunit walang nang ahas magsalita, ang parehong tao ang muling nagsalita. Kung handa kang bumalik sa Lin Clan, maaari naming paalisan sa clan ang lahat ng sumalungat sa iyo noon, kasama na si Lin Chen. Nagsalita muli ang tao dahil nakita nila na nanatiling tahimik si Lin Fang. Natahimik ang buong crowd. Sa katunayan, kung tatanggapin ni Lin Fang, makakalimutan nila si Lin Chen, tulad ng ginawa nila kay Lin Fang noong nakaraan. Noong nakaraan, pinili nila ang mapagmataas at mayabang na si Lin Chen, na hindi na makakalaban ni Lin Fang. Tiningnan ni Lin Chen ang bangkay ni Lin Badao at nakaramdam ng labis na kalungkutan. Siya ang dating pinagmamalaki ng Lin Clan. Kahit sa Yangzhou City, maraming tao ang gumagalang sa kanya, ngunit dahil kay Lin Fang, ang kanyang kaluwalhatian ay nawasak. Si Lin Fang ay mas prestihiyoso kaysa sa kanya. Malabo pa ring natatandaan ni Lin Chen noong pumunta siya sa Yunhai Sect at pinahiya si Lin Feng habang minamaliit siya, ngunit ang lahat ng ito ay nakaraan na. Noong nakaraan, noong ako ay pinatalsik mula sa Lin Clan, walang nagsalita. Ngayong nakita mong malakas ako at may mataas na katayuan at gusto mo akong bumalik sa angkan, posible pa ba iyon? May mga bagay na hindi na pwedeng ibalik. Nakasakay si Lin Feng sa kanyang kabayo, hindi man lang siya lumingon para tingnan sila. Kaagad pagkatapos, umalis siya ng buong bilis kasama ang kanyang kabayo na nagpapalabas ng mga tunog ng pagsipol sa kapaligiran. Ang napakaraming hukbo ng Chiexi ay tila lumilipad. Nanginginig ang lupa kasabay ng mga puso ng mga tao. Lahat ng Lin Clan ay nakatingin sa mga paalis na siluet. Napuno ng halo-halong damdamin ang kanilang mga puso. May mga bagay na hindi na maibabalik. Tama si Lin Fang, kapag pinahiya siya ng lahat, sino ang nagsabi? Sino ang nagligtas ng kahit isang salita para tulungan si Lin Fang?
Noong gusto ng Lin Clan na patayin si Lin Feng, sino ang nagsabi ng kahit ano para subukan at iligtas siya? Sa mga araw na ito, si Lin Feng ay napakalakas at siya ang opisyal ng isang malaking hukbo, ngayon lang nila nais na bumalik siya sa angkan, posible ba iyon? Hindi na nila maibabalik ang itinapon at itinapon, hinding-hindi.